Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan na natin yung WES. Ano nga ba yung WES, guys? Kasi sobrang dami na lang nagtatanong sa akin at kalimitan yung mga may planong mag-apply ng permanent residency na nandito na sa loob ng Canada. Kasi alam naman po natin kadalasan na yung mga nag-a-apply pa lang papunta dito sa Canada ay hindi naman po hinahanap yung WES. Kalimitan doon sa mga naka-LMIA, naka-working permit. You can still use your diploma, yung TOR nyo, na graduate kayo sa Pilipinas, papunta po rito, makakapunta na po kayo dito. Pero pag mag-a-apply na po kayo ng inyong permanent residency, yun na po, hinahanap na po yung tinatawag nating ECA or yung Educational Credential Assessment na kailangan nating magpa-assess sa WES na para magamit po natin sa IRCC. So, unang-una, isa-shortcut ko na lang to, guys, kasi sa totoo lang po kasi napakarami na po ng instructional video, ng tutorial video kung paano po makakuha ng WES. Pero kadalasan po ito yung nagiging problema. Bigyan ko lang kayo ng konti munang idea kasi yung iba ho, kahit na napanood na nila, kahit may idea na sila kung paano mag-fill up ng WES, mahihirapan pa din silang kumuha. Kahit sabihin na natin nagkalat na yung mga tutorial video sa YouTube, sa Facebook, at kung saan saang platform. So unang-una, bibigyan ko muna kayo ng idea, guys. Magkano ba ang dapat bayaran sa WES? That is 160 Canadian dollar po sa inyong credit card, sa inyong debit card, para mabayaran, para makakuha kayo ng WES. So syempre, pag-usapan muna natin, ano nga po ba ang WES? So ito, babasahin ko po sa inyo about WES Credential Evaluation. A credential evaluation is a comparison of your academic accomplishment to standard in the US or Canada. These reports help institutions like schools, employers, licensing boards, or immigration authorities better understand your educational background. So ito po yung katumbas nung pinag-aralan natin sa Pilipinas pagdating nyo dito. Kasi unang-una, wala naman silang idea kung ano yung mga school nyong pinasukan sa Pilipinas eh. So ito yung magpapatunay na authentic na nag-aral po talaga kayo. So continue po uli natin, babasahin ko po uli sa screen. Ito nakalagay dito, a report from your WES identifies and describe your credentials. Verifies that your credentials are authentic, may include a grade point, average, GPA, equivalency, includes an evaluation of the authenticity of your documents. So, ito po yung kalimitang ginagamit para po maka-apply kayo ng permanent resident. So, for sure, itatanong nyo po kung gaano ba katagal ito ipinaprocess dito. So, ito po, ilalagay ko din po sa screen para po mas malinaw sa inyo. Your WES report will be completed within 7 business days of receipt, review, and acceptance of all documents by WES and payments in full. Educational Credential Assessment, ECAS, for Canadian Immigration take 35 business days po. So kadalasan po talaga 35 business days po, pero depende po ito, kalimitan po kasi nagkakaroon tayo ng mga problema pagka minsan merong mga nakalimutan kayong ilagay do sa mga name, date, address, at yun po yung mga nagiging problema kaya natatagalan po kayo kadalasan doon sa inyong pagkakaprocess. And then may mga pagkakataon din po kasi na may hinihingi pa sila mga supporting documents, which is nasa portal naman na kailangan yung i-upload yung inyong mga supporting documents, which is mamaya po i-explain ko po yan sa inyo. Well, as you can see, ilalagay ko dito sa screen, may tatlong options. Nakalagay dito is document by document evaluation, course by course evaluation, and evaluation for immigration. So, mababasa nyo naman po dito kung ano yung isi-select nyo. Since kami po ay nag-a-apply ng AgriFood Pilot, ang isinelect po namin is itong evaluation for immigration, which is nakalagay po diyan yung provide your equivalency for Canadian immigration requirements. So, ito po yung isinelect ko nung nag-apply po ako sa permanent residency dito sa AgriFood Pilot Program sa mga farmers po na dito sa Canada na mag-a-apply po. And then here is the example of your educational assessment, which is ito po, hawak ko po ngayon. Ito po yung natanggap ko nung nagpa-assess po ko ng WES, and tama po kayo, hindi po kayo nagkakamali doon sa mga sinabi ko sa inyo nung minsan na kahit po high school graduate is na-assess po ako. Ito po, ilalagay ko na lang po sa screen, kakrap ko na lang ito. Nakalagay po dito dahil nga grade 10 lang po ang equivalent ng aking high school graduate na old curriculum. Doon po kasi sa mga nagtatanong at medyo na-confuse nung nakaraan, sabi nga po nila, sir, naipa-assess mo ba yung iyong high school graduate na old curriculum? So bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Yung old curriculum po dati sa atin, yung hindi pa K-12, di po ba after mong graduate ng grade 6, then high school, 4 years ka sa high school. So yun po ay high school graduate ka, that is old curriculum po. So kung yun po ay graduate ka ng old curriculum, pag ipina-assess mo po yan dito sa WES, ay magiging, ang nakalagay lang po dito is grade 10.
So kung ikaw naman po yung nag second year college po before, that would be high school graduate po dito sa Canada. Yun po yung equivalent doon sa Canadian equivalency. So yun nga po, magkakaiba. So dahil ako po ay old curriculum high school graduate, grade 10 lang po yung nakalagay dito. Ito po, kahit po high school ako or grade 10 lang nakalagay dito, is na-assess pa rin po siya ng WES. Well, I suggest guys na mag-download kayo ng WES application sa inyong mobile phone. Well, kung hindi naman available, kasi some country hindi po talaga lumalabas minsan sa Play Store or sa iOS hindi po siya available. So pwede naman po kayong pumunta sa Google Chrome and you can type WES, yung WES, World Education Services. Kulay green lang po siya, and then yun po, pwede na po kayong mag-sign up diyan. So mag-create po muna kayo ng account. Hindi ko na po masyado pahabain itong video ito kasi gaya nga po nasabi ko sa inyo, napakadali lang po. Unang-una, ayoko po kasi ng paligoy-ligoy. Ayoko po ng parang ginagawa ng iba na isusubo sa inyo lahat na step by step lahat yung pipilapan, dahil naniniwala naman po ako na nakatungtong kayo dito sa Canada. So you know how to create an account, you know how to sign up. Unang-una, may Facebook account po kayo, may YouTube account kayo, may email account kayo. So nagawa nyo pong mag-fill up ng name, address, birthday nyo, ng inyong mga cellphone number. So I know na you can handle this. Na talagang mapipilapan nyo po ito ng maayos. Ilalagay ko po sa screen ito. Magpipila po muna kayo using your email ID, password, and then once na may account na po kayo, yan, ilalagay ko po sa screen dahil may account na nga po ako, to nakalagay po dito. Once na hindi nyo po natapos yung inyong pagpipill up, meron po yung continue application. So nakasave lang po yan diyan. Hindi po mawawala yan diyan yung inyong mga pinilapan. Ano-ano po ba yung mga dapat yung pilapan diyan? Unang-una, yung inyong education, nung elementary, nung high school, nung college, kung ano yung tinapos ninyo, kung degree holder po ba kayo, kung high school graduate po ba kayo. Napakasimple lang po, napakadali lang po nito. Kaya hindi ko na po pahabain kasi po mas importante yung gusto kong ma-discuss sa inyo kaysa dyan sa pagpipill up po niyan. Once na nakapag-create na po kayo ng account diyan using your cellphone number, your email ID, yan, makakapag-fill up na po kayo diyan. And then, mamaya i-discuss ko sa inyo kung paano nyo babayaran using your credit card or debit card. Ang mahalaga lang po, makapag-create muna kayo ng account. So once na nakapag-fill up na po kayo diyan at nakapag-create na kayo ng account, ano po yung purpose? So ito po ang pinili ko dito. Meron po ditong education, professional license certification, employment, immigration, and other. So ang sinili ko po is immigration since ako po ay mag-a-apply ng permanent residency. Tayo pong mga nasa agri-food pilot ay mag-a-apply ng permanent residency. So ito po yung sinili ko, yung immigration. And then after that po, babayaran nyo na po siya. So once na napilapan nyo na lahat guys, lalabas ito. So kailangan nyo lang siyang pilapan ng yung name, phone number, billing address, and email address. Then you also need to provide your cardholder name, credit card type, number, expiration date, and security code. If you can find the CBD, click this link. So once nakapag-payment na po kayo using your credit card, your debit card, napakadali na lang po. Basahin nyo lang po yung nakalagay dun sa inyong portal kasi meron po dyan na mga upload supporting documents na once na mag-request po ang WES sa inyo. So dun nyo po i-upload. And then ito na po, may forum po kasi kami dati na kung saan nakalagay dun yung mga school na hindi kilala. Medyo nagka-problema sila na pagpunta nila dun sa school para isend yung kanilang credentials dito sa WES ay wala silang idea. Pero yung ibang mga kilalang school may idea naman sila about sa WES. So pagka-request nila, actually yung iba hindi na nila pinuntahan, sila mismo tumawag na lang, and then yung school ang nagpadala dito sa WES, nagbayad na lang sila. So dun po sa mga sabi ng iba, pucho-pucho daw na school, mga hindi kilalang school, ang ginawa po ng karamihan is pinapunta yung kamag-anak nila, relatives nila, kapatid, asawa, kamag-anak, and then ang mangyari, pinakuha yung kanilang certified true copy ng TOR, ng diploma, and then nakalagay po yun sa isang envelope, and then may sealed, and then mayroon po siyang signature ng registrar, and then ang kailangan po kasi doon, naka-address po from school sa address po mismo ng WES. Doon po dapat naka-address. School to WES po. Hindi po yung dumaan sa kamag-anak nyo, let's say pangalan ng kapatid nyo, ng nanay nyo, and then papunta sa WES. Hindi po yan i-accept ng WES. Ibabalik lang po yan sa inyo. So may mga pangyayari pong ito kasi nagbabasa nga ako doon sa forum na may mga ibinalik sila na application. Dahil bayad na nga po kayo dito, that means inaantay na nila yung inyong documents, yung inyong credential dun sa school ninyo.
hindi po kayo hindi po ganito ha, ikaklaro ko po sa inyo ha. Baka ina-expect po kasi nung iba, porket nakapag-payment na po kayo dito sa West application, nakapagbayad na kayo ng $160 using your debit card, eh kung hawak nyo yung inyong mga dokumento dahil na dito kayo sa Canada, hawak nyo yung inyong diploma, yung TOR, ay kayo po ang magsesend sa West dito sa Canada. Hindi po. Ang hinahanap po ng West ay yung mismong school ang magsesend dito sa Canada sa mismong West. So mangyayari, yung updated, yung latest, kailangan yung kontakin yung school ninyo, or kung may kamag-anak kayong pwedeng pumunta doon, magre-request po ng panibago with certified copy, naka-envelope, may signature, may sealed, at yung school po ang magsesend dito sa West. Ngayon, kung may mga school po talaga na hindi allowed or hindi nila magagawa na sila yung mag-send, ganito po ang ginawa ng iba. School, pinadala doon sa kamag-anak nyo, sa kapatid nyo, sa asawa ninyo, and then yung kasawa ninyo or kamag-anak ninyo ang magsesend sa West, pero ang kailangan pong nakalagay na address ay yung school pa rin. Hindi po ina-allowed nila na parang ang nangyari, school ibinigay doon sa kapatid mo, at yung kapatid mo ang nakalagay sa address na nag-send sa West, ibabalik po yan sa inyo ng West. Yan po kalimitan yung naging problema na encounter ng mga na doon sa group namin, kasi nagbabasa ako before, sinigurado ko muna bago ko isend na hindi babalik. So yun po yung naging problema ng iba. School, ibinigay doon sa kapatid, ibinigay doon sa asawa, and then asawa, nakalagay doon sa pangalan na nag-send nung documents papunta sa West, so ibinalik. So kasi ayaw po nila ng parang ika nga ay na-tampered, na ika nga ay napeke, kasi dumaan sa ibang tao. Kailangan West ay mismo sa school nang galing papunta ng West. Yun po. Kaya kung kayo magre-request po ng inyong mga documents from school, make sure na ang nakalagay do sa address is yung inyong school. For example, Quezon National High School, address papunta ng West. Hindi yung Quezon National High School ibinigay sa kapatid, yung kapatid ang naglagay do sa address ng pagpapadala sa West. So once na na-receive na po ng West yan, yun na po, bibilang na po dyan yung 35 business days. So yung 35 business days na yun po, hindi pa yun masusunod, lalo na kung medyo may mga hihingin sila. Kagaya ko po, yung portal ko, nung lumabas po yan, may email po silang isasend sa inyo. Doon sa mismong portal, may message po sila doon na hihingi sila ng kasi in-upload ko pa po doon yung aking yung aking diploma in TOR. In-upload ko pa doon. Aside po doon sa isinend ng school ko doon sa West, in-upload ko pa doon yung hawak-hawak ko mismo mga diploma at saka TOR. Isinend ko pa po dyan sa portal na yan, in-upload ko pa po. So ganun lang kadali guys. Nung nagawa ko na po yun, nagantay lang ako ng 35 business days, and then isinend na po nila sa akin. Ito po. Yan, ito na yung West ko. Sabi ko nga sa inyo, kahit high school graduate, na-assess po nila. And then, para doon sa mga naguguluhan. Kasi ito nga po ang nangyari sa akin, para po doon sa mga nagko-comment na, Sir, ba't hinanapan ka pa po ng West? No education required na ang Agri-Food Pilot Program para maka-apply tayo ng PR. So, nung nakuha ko po ito, sa dami ng requirements na in-upload ko sa application ko ng PR, ito pa yung nakalimutan kong i-upload. So sabi ko naman, since nakalagay nga doon sa bagong rules ng IRCC na no education required na ang Agri-Food Pilot, pwede mo kasing gamitin is yung job offer or yung education required or yung education requirement. So sabi ko, dahil hindi ko na-upload to, sabi ko siguro okay na, hindi na hanapin kasi nga no education required na. So nagulat po ako after 1 month, in-update po ako ng na hinahanap po itong West. Sabi ko, akala ko ba no education required na. So buti na lang po, hawak ko to, in-upload ko ulit. So yun nga, nung March 22, in-email nila ako March 23, in-upload ko po ito. So nung May, after 2 months, lumabas yung AOR ko. And then nakausap ko yung ibang mga kakilala ko na sabi nila, Perds, na no education required na ang Agri-Food Pilot. So hindi na kami kukuha ng West kasi mga high school graduate din yung mga kakilala ko dito. At yung iba naman, mga 2 years, undergrad, ganan, hindi na daw sila kukuha ng West. Kasi nga daw, no education required na. So sabi ko, okay, yan ang pagkakaunawa ninyo. And then yun din daw sabi sa kanila ng mga consultant na nakausap nila, no education required na. So sabi ko naman sa kanila, in-explain ko sa kanila, yun din ang pagkakaalam ko, no education required na. Pero bakit hinanap pa sa akin to ng IRCC kung no education required na? Siguro no education required, it doesn't matter kung ikaw ay high school or undergrad, pero kailangan nyo pa rin kumuha ng West. Sa tingin ko po yun Until nakausap ko yung consultant natin, si Sir Kel Hansen, sabi niya sa akin,
nung natanong ko sa kanya, "Sir, no education required na ba yung agri-food pilot?" Sabi niya, "Yes, pero yung mga ipinasok daw niyang application nung mga high school graduate at even yung mga undergraduate na nag-apply ng hinahanap pa din daw ang WES." Sabi niya sa akin, "Hindi nasunod naman ng IRCC yan." So sabi ko, ha? So kailangan pa rin ng kumuha ng WES. And then may mga nagko-comment naman na nababasa ko dito sa YouTube natin na sabi nila may mga hindi na naman daw hinanapan. So sabi ko, siguro depende sa immigration officer na humahawak. Well, kung ako pong inyong tatanungin, ang pinakang masasuggest ko po sa inyo, kumuha pa rin po kayo nito. Much better. Kasi unang-una, kung nakapasok na po yung papel ninyo, nag-apply na kayo, dahil sa iniisip nyo na no education required na, pwede nyo pong itry. You can still try. Kaya lang, what if ipinasok nyo na yung papel ninyo, nakando na, tapos hinanapan po kayo nito. So yung papel nyo nakahang lang doon, matatagalan. Napakatagal po nitong kunin. Ito yung pinakamatagal kunin, itong WES. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasadya sa kanila, anong gusto nyo? Ipasok nyo yung papel ninyo nang may ganito kayo tapos hindi na hinanap? Or yung ipasok nyo yung papel nyo tapos wala kayong ganito, hinanapan kayo, so mapepending yung application ninyo. So pumili po kayo. So yun po ay aking opinion lang at suggestion lang. Kung gusto nyo po, it's up to your decision pa din naman po kung anong gusto nyo gawin. Well, sana po kahit pa paano may natutunan kayo sa ating today's episode. Nilagay ko lang po talaga to kaya minabilis ko na lang kasi naniniwala naman po ako na kaya nyo ng pilapan yan base sa inyong education pipiliin nyo na naman po doon kung college graduate, kung high school graduate, napakadali lang po nun. So kasi ang dami nagkalat na po sa YouTube ang mga WES application tutorial, pero ito ang hindi nila nabanggit doon. Yung mga pinagdaanan ko dito bago ko nakuha to at yung mga tanong nila na gusto kong masagot kung kahit daw high school graduate ba ay pwede pa rin i-assess ng WES, at yung pagdating nga po sa Pilipinas kung paano ang gagawin nung kukuha ng inyong school credential para ma-send dito ng walang problema. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano doon sa mga may planong mag-apply ng permanent residency ay may idea po sa pagkuha ng WES. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.